Huwag mo sasabihin ng mga ito sa interview. Magbibigay ako ng mga low value, low commitment, at mga red flag na statements na madalas ko marinig sa mga job applicant. So, pinakauna, any position is fine. Talaga, any position is fine. Kahit, di ba? Alam ko, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho, pero pag sinabi mo kasing any position is fine, nagiging desperado yung dating mo. And kung desperado yung dating mo, hindi to magandang first impression dahil ang mga taong desperado, so the way na nag-iisip ang mga employer is pag yung tao desperado, dapat mas mag-ingat ka sa kanila dahil hindi mo alam kung gagawa sila ng tama. Hindi mo alam kung o dahil desperado to, baka magnakaw to. O dahil desperado to, baka magsinungaling to. So iwasan mo yung mga taong desperado and iwasan mong magmukhang desperado sa interview. So yung any position is fine, mali yun. Tapos yung I only want non-voice, kasi ayaw mo makapagsalita. Tandaan mong call center is call nga over the phone. So merong voice, merong non-voice. And from personal experience, mas mataas yung bayad sa voice kaysa sa non-voice. Tapos ito pa, I only want day shift. Day shift lang yung tatanggapin ko. For a lot of call center companies, BPO companies, napakarami ng opportunity sa night shift at napakakonti ng opportunity sa day shift. Pwedeng mas marami na ngayon, pero from yung time na nag-a-apply ako, mas marami talaga yung night shift. So let's say out of 10, pwedeng 6, 7, or 8 yung night shift. Kasi ang kinikater naman natin ay US business hours eh. So US yung kausap mo. So malaking advantage yung comfortable ka sa night shift. Tapos ito rin yung I only want part-time. Maraming opportunities na full-time. And from personal experience, konti lang yung alam kong company na nagpa-part-time or nag-a-allow ng part-time. And kung meron mang part-time, limited yung opportunity. So marami kang kalaban kasi marami kang gusto mag-part-time. So kung full-time ka, mas mataas yung value mo sa interviewer. Tapos pag sinabi mo na I want to be a working student, unang-una malabo yun. Kasi kung estudyante ka, wala kang work experience, wala kang experience sa call center, gagawa ka ng napakahirap na bagay, magtatrabaho ka ng night shift. Kung magtatrabaho ka ng night shift, mapupuyat ka, hindi ka sanay. Iba yung nagtatrabaho ka full-time, 8 hours, nakaharap ka sa computer, nakikipag-usap ka sa customer, 8 hours a day, 5 days a week. Tapos, magte-take ka pa ng class. Kung yung class mo, 1 oras, 2 oras lang, siguro baka pwede pa. 1 year after mo mag-start magtrabaho. Pero kung yung estudyante ka, magta-transition ka sa call center work, tapos ipipilit mo na pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho, malabo yun, mare-reject ka. 100%. Tapos, ito pa, I have another job, freelance work, or side business. So, ang tawag dito ay conflict of interest. Huwag ka magsasabi ng mga bagay na gusto mong, call center, magtatrabaho, pag call center kasi, magtatrabaho ko ng gabi, tapos pag umaga, magbi-business ako, or papractice ko tong profession ko, or mag-aalaga ako ng anak ko. Yung 8 hours a day yung trabaho mo. 3 oras pupunta dyan dun sa commute, tsaka yung paliligo at pagkain bago ka pumunta ng work. So, ubus-ubus na yung oras mo dyan. Wala kang time for side activities pag call center. Usually, makukuha mo yung time management mga 6 months pa. So, malabo yung meron kang other activities. So, magiging conflict of interest. And finally, I plan to travel or go abroad. So, meron kang opportunity, let's say, nurse ka or HRM na nagko-cruise ship or seaman ka or basta kung ano yung trabaho mo na usually nag-a-abroad yung trabaho mo, red flag yun sa kanila. So, kung ang intention mo ay magtatrabaho ka sa call center habang nag-aantay ka para may pera ka, and hindi ka magsa-stay ng longer than 1 year, malabo yun, mare-reject ka talaga. So, ito yung mga bagay na huwag mo sasabihin sa mga interview. Tandaan mo, marami kayong nag-a-apply and bawat advantage na pwede mong i-share or bawat advantage na pwede mong kunin mo. Kasi gusto kong matanggap ka, gusto kong magkaroon ka ng magandang sahod bukas ulit.